Addictus Benedictus din si Kabayan Baling. May nag-message sa atin. So tanong natin itong si Vice Ganda, si Vice Caballo. So totoo ba na nung panahon ni Noynoy, ang nasangkot di umano itong si Vice Ganda sa ecstasy o Vice Caballo sa ecstasy o mga bangag o mga kaalputan, ganun talaga ang kanilang gawain. Kilala nyo man kung gaano kawalang iya ito si Vice Ganda. At sinabi, well, alam naman natin yan na yung station kung nasaan siya ngayon ay pagmamayari ni Tambaluslos or pasweldo siya ni Tambaluslos, ni Martin Romualdez na sangkot sa bribery. Okay? Ngayon, mga kababayan, sabi ko nga, ang issue ko kasi dito kay Vice Ganda, sabi ni Sally Kigochi, Addictus Benedictus din si Kabayan Baling. May nag-message sa atin. So tanong natin itong si Vice Ganda, si Vice Caballo. So totoo ba na nung panahon ni Noynoy, actually kinakarma sila, no? Bilog talaga ang mundo. Nakita niyo yung sitwasyon ni Chris Aquino ngayon or even before, 'di ba? Alam niyo kasi yung mga naglapastangan, nagwalang hiya sa Pilipino, may karma talaga yan. Kasi Vice Ganda o Vice Kabayong, hindi na, kailan naging maganda yan? Ikakarmahin din yan. Parang sila Satanas. Di ba? Kakarmahin lahat yan. Pati mga alpot. Okay? Na mayroong, na ginagawa nila yung, sinasabi nga ni Edwin Zamora, deflection tactic yung ginagawa nila. Ganon din ang ginagawa ni Bangag, di ba? Dito. Mamaya, malalaman nyo kung ano yung sinasabi kong deflection tactic ni Bangag. Ngayon, nasangkot, di umano, itong si Vice Ganda sa ecstasy o Vice Caballo, sa ecstasy nung panahon ni Noynoy. At inareglo nitong nakaratay sa bed na si Chris Aquino. Di umano, according to message sa atin. So kung totoo ito, kung totoong nasangkot siya dito sa ecstasy, no wonder galit na galit siya kay Pangulong Duterte. Tinitwist kasi, meron kasing deflection tactic o twist ng mga grupo ng mga bangag na alpotera. Yung mga trolls nila, pinaggugurgur ko kanina. Yung mga cartoon character, cartoon character yung kanilang mga picture profile. Pinaggugur. Ang dami talaga. Kaya sabi ko sa inyo, nagsanib pwersa na ang mga bangag, alpotera at pinklawan. Ayan. Greg Wagens, I love you too palangga. Isa-isahin ang karma ang mga Aquino, sabi ni Panopio Cruz. Pati ang mga Marcos bangag. Pati mga alpotera naglalapastangan kay Pangulong Duterte, naglalapastangan kay Kitty, naglalapastangan kay Hanilet. Lahat yan may karma. Galit na galit, eto sa Facebook post. Galit na galit sa pambabastos ni Vice Caballo, pero yung pagpapicture at paglalako ni Alpot ng private part ni PRD ay okay lang. At ipinagtatanggol pa ng Team Alpotera. Okay? So tinitwist yan ng mga trolls, gumagawa ng narrative doon na pabor daw ako kay Caballo. Tatawagin ko ba siyang Vice Caballo? Di ba? Tatawagin ko ba siyang Vice Caballo kung pabor ako sa kanya? Yung nakakapalo sa akin, nakita niyo kung paano natin dinurog yung mga yan noong panahon ng franchise hearing. Alright, tatawagin ba natin Vice Caballo? Yan. Ang minimin ko dito, yung mga alpotera. Kung nasasaktan ka, alpotera ka ba? Di ba sabi ko, galit na galit sa pambabastos ni Vice Caballo, pero yung pagpicture at paglalako ni Alpot ng private part ni PRD ay okay lang. At ipinagtatanggol pa ng Team Alpotera. Yung message na yon para sa Team Alpotera at Team Alpotista. Hindi para sa mga Duterte supporters na bumuboljak dito kay Vice Caballo. Aray ko, ayan. Ngayon, kamali ako ng pwesto. Alright, galit na galit sa basos na joke ni Vice Caballo, pero tuwang-tuwa ang Team Alpot na binababoy si Tatay Digo. Ngayon, gumawa ng narrative yung mga trolls doon dito sa comment na to na pinaggugurgur ko silang lahat. Hindi ko man maggurgur lahat, pero Janice De Blois, thank you very much. Yung message na yan, kung uunawain mo, at for sure, mga palangga, ay kayo ay talagang, naunawaan nyo. Nako, may ni-reward pa naman ako ni-reward pa naman akong kanta ng names, nawala na palangga. Sabi ni Dance, namesake regarding bangag, hindi nga lang nakanta ni Mama Marlena sa sobrang, meron ka ba? Hindi ko nakita palangga, sorry. So anyway,
Kung intindihin mo, hindi yan para sa inyo na mga Duterte supporters, para yan sa Alpotera. Na galit sila kay Vice Caballo sa pambababoy kay Pangulong Duterte, pero ang pambababoy ng kanilang pinoprotektahan na alpot, kaalpot-alpotan, kajotahan, kaalpotologian, na sinisira si Kitty at si Anilet, 'di ba? Wala silang wala silang ang tawag doon, wala silang pakialam. Sa halip ay binabastos pa nila. Sabi kasi na nag-comment, hindi naman namin nakita yung yung picture. Ganyan-ganyan. So ngayon, hindi namin nakita na picture, ilabas mo. Nandyan sa cellphone, sa iCloud ni Alpotera. Kaya nga pag kinasuhan yan at pag inano kagad, pinorensic yan, huling-huli yung putang inang yan. Okay? Yun ang punto dito. Even si Dean, pareho pala kami ng opinion, hindi ganun din yung sabi ni Dean, I am not affiliated with any groups as far as I know. I am pro-Filipino and pro-Duterte. Wala akong pili kung sino gusto kong tirahin. If you disrespect the Filipinos or any member of the Duterte family, kabahan ka na. Kasi hindi kita tatantanan. Di ba? Kasi kung naniniwala tayo na sinusuportahan natin ang buong pamilyang Duterte, hindi mo dapat titirahin yung anak niya si Kitty. Di ba? Hindi mo titirahin si Anilet. Kasi ang gumagawa niyan, Team Alpotera, kaya ako kinukonek kay Vice Caballo. Yang hinayupak na yan, kung nanonood, kung follower ko talaga kayo at nanonood kayo dito, durug na durug yan. So, tinitwist nila. Yun, diba? Tinitwist ang istorya, gumukuha ng what? Ng mga kakampi. Alright? Kumukuha sila ng kakampi, gano'n naman talaga. Pero tama yan, na i-unfollow ninyo itong si Vice Caballo. Never ko naman pinalo yan. Kasi, ayoko ng joke niya. Kailangan pa niyang manakit. Mangtang tikba lang daw, sabi ni Homer. Oh yeah, Homer Espiritu, kumusta ka na? Alakala mo ba, hindi kita natatandaan? Kung ikaw yung Homer na follower ko ever since, yung mga binubunutan ng upuan, di ba? Yung mga ganun, mga joke nila. Yes, sabi niya, Pochi, talagang, dito, grabe talaga yung ginawa niya. Ngayon, kakarmahin yan si Vice Caballo. Lahat ng mga nanggagago kay Pangulong Duterte, kakarmahin lang. Recently may pinalabas na dineklara daw na persona non grata itong si Vice Caballo. Tapos nagsalita naman si Rigo acting Vice Mayor now, hindi daw totoo yun at wala daw parang mas maraming importanteng bagay kaysa patulan. In other words, itong si Vice Caballo. Kaya nga yung panawagan ko sa inyo, okay? Ang panawagan natin, kung gusto natin makalabas ang Pangulong Duterte, makalabas. Kasi sa ngayon wala tayong aasahan, di ba? We're just waiting for September 23 dun sa hearing. I don't know kung may bisita na ba. Hindi pa ako naka-check. Nakapag-visit na ba si Hanilet or si Kitty? I don't know kung si Kitty ba nasa dahig na. Wala pa kasi ako nakikitang footage kay Spook. So far, wala pa. So, imbis na ubusin ng mga nagsasabing mahal si Pangulong Duterte, lalo na yung mga nakinabang kay Pangulong Duterte, yung mga nagkapera, ginamit ang pangalan ni Pangulong Duterte, yung mga inappoint ni Pangulong Duterte, yung nagdadak-dak-dak ngayon sa Pilipinas, imbis na ibuhos ninyo ang atensyon nyo dyan kay Caballo, ibuhos yung atensyon nyo kay Bangag. Hindi nyo nga mamura yung putang inang yan Di ba? Mga palangga. Hindi ka nila mamura si Bangag. Dahil ang iba sa kanila ay kasi wala namang ginawang directly na masama si Bangag sa amin at saka si Lisa Tanas. Di ba? Si Kipay. Yung mga gumagamit yung kumikita. Anong ginagawa nila? Hindi nila mamura-mura ng, kahit na hindi na mamura, kasi hindi naman tayo lahat, ay talagang yun ang way ay pagmumura. Pero hindi nila tinutuligsa. Kasi hindi naman nakagawa ng directly na assault ba o paggigipit itong mga satanas na ito. Kaysa, okay na yun. Di ba? Hindi naman kailangan na pigilan kayo, napigilan kayo kung anong gawin ninyo. Mayroon siyang, si Vice Caballo, ay karapatan niyang magdadakdak kung anong sasabihin niya. Pero yun nga, ginamit pa niya dyan sa konsyerto niya, di ba? Tuloy, marami nag-boycott sa kanya, pero tama si Spokes Harry Roque, nakakulong na nga yung Pangulong Duterte ay binababoy pa niya. Ganyan kababoy. Ano bang expect mo kay Vice Caballo? Di ba sino mga binaboy niya? Sino yan? Si Jessica Soho, yung Ethel
Ethel Boba ba yun? Is it Ethel? Yun, no? Di ba nga, alala ko yan. Yung mga, nung napanood ko yun, parang tinanggalan ng upuan. Sabi ko, walang hiya talaga to mga ito. So, yun.